45 ka na pero minsan napapaisip ka kung kaya mo ba talagang mag-retire ng maayos. Kahit halos buong buhay ka nang nagtatrabaho. Kasi habang tumatanda, mas nakakatakot isipin. Paano kung kulang pala yung ipon, investments at paghahanda mo para sa retirement? Maraming Pilipinong umaabot ng 40s na akala okay naman ang takbo ng buhay. May trabaho, may kita, nakakabayad ng bills, pero kapag tinanong mo, kaya mo bang tumigil magtrabaho today? Doon nagsisimula yung tahimik na panik. Kasi maraming hardworking Filipinos ang delayed mag-ipon, delayed mag-invest, at walang malinaw na retirement plan. Hindi dahil tamad sila, kundi dahil habang tumatagal, mas lalong nagiging mahal mabuhay. At habang tumatanda, mas nagiging mahal ang bawat financial mistake. Ang video na to ay para sa kaalaman lamang, hindi personal na payong pinansyal. Affiliate products in the shelf below. Maraming Pilipino halos buong buhay nagtatrabaho. Maagang gumigising, sumasabay sa traffic, pagod umuuwi, tapos gigising ulit kinabukasan para pumasok. Nag-OT, nagkasakripisyo, tinitiis yung stress para lang may maipang tusto sa pamilya. Yung iba, halos buong adulthood na sa abroad. Missing birthdays, anniversaries, lumalayo sa anak para lang makapagpadala ng mas malaking pera. At dahil tuloy-tuloy ang trabaho, akala natin automatic na darating yung financial security. Akala natin basta masipag tayo, magiging okay rin ang future. Na balang araw, magiging stable rin lahat. Pero minsan habang tumatanda, may tahimik na tanong na biglang pumapasok sa isip mo. Bakit parang ang tagal ko nang nagtatrabaho pero kinakabahan pa rin ako sa retirement? Bakit parang isang emergency lang kayang ubusin yung ilang taon kong pinagpaguran? Bakit parang kahit may trabaho naman, hindi ko pa rin maramdaman yung tunay na financial security? At doon nagsisimula yung tahimik na panik. Yung panik na hindi mo masabi sa ibang tao kasi sa labas mukha namang okay. Pero deep inside, alam mong kulang pa rin yung ipon, kulang pa rin yung investments, at wala ka pang malinaw na plano para sa retirement. Kasi maraming hardworking Filipinos walang problema sa sipag. Ang problema, hindi sapat ang hard work lang kapag walang malinaw na retirement plan, emergency fund, investments, at long-term financial preparations. Masakit isipin pero maraming nasa 40s ngayon. Mas malaki pa ang stress tungkol sa pera kaysa noong nasa 20s sila. Hindi naman ibig sabihin mahina kang humawak ng pera. At hindi rin ibig sabihin tamad ka. Sa totoo lang, maraming middle class Filipinos ang unti-unting nauubos financially. Kahit stable ang trabaho, kahit may sweldo buwan-buwan, kahit years nang employed. Kasi minsan, hindi mo naman malayan, puro survival na lang pala ang takbo ng buhay. Darating yung sahod, tapos maya-maya wala na ulit. At habang tumataas ang kita, tumataas din ang gastos. Tuition, bills, maintenance, grocery, utang, suporta sa pamilya. Tapos inflation pa. Yung dating kasya, parang kulang na ngayon. Yung dating maliit na gastos, ngayon parang mabigat na agad. At minsan, kahit gusto mo pang mag-ipon, may biglang sisira sa momentum. Nasiraan ang sasakyan, may nagkasakit, nawalan ng trabaho, may emergency sa pamilya, at minsan isang emergency lang, back to zero ulit. Kaya maraming Pilipino kahit dekada na nagtatrabaho, wala pa ring solid emergency fund, walang malinaw na retirement investments, walang passive income, at umaasa pa rin entirely sa active income buwan-buwan. Doon nagiging delikado. Kasi habang bata ka pa, kaya mo pang habulin yung pera. Pero habang tumatanda, mas nagiging mahirap bumawi financially. Mas mahal ang bawat financial mistake. Mas mahal magkasakit. Mas mahal mawalan trabaho. At mas nakakatakot maramdaman na tumatanda ka pero
parang hindi lumalakas yung financial security mo. Nakakatakot yung realization na pwede kang kumikita buwan-buwan pero hindi pa rin financially secure. Isa sa pinakamalaking dahilan bakit maraming Pilipino ang nahuhuli financially, late silang magsimulang maghanda. Marami nagsasabi, kapag mas malaki na sweldo ko, saka ako mag-i-invest. Kapag tapos na yung gasto sa pamilya, saka ako mag-iipon. Kapag okay na lahat, saka ako magre-retirement planning. Pero habang hinihintay natin yung perfect timing, lumilipas din ang panahon. At sa investing, oras ang pinakamahalagang asset. Kaya kahit maliit pa lang, malaking bagay ang maagang MP2 investing, retirement investing, building emergency funds, at pagpapalago ng pera. Hindi dahil yayaman ka agad, kundi dahil ayaw mong umabot sa punto na matanda ka na pero umaasa ka pa rin entirely sa trabaho. Ang pinakamahal na financial mistake, minsan hindi maling investment, kundi sobrang late nagsimula. Ito yung part na iniiwasan ng maraming tao, yung totoong math. Kasi maraming Pilipino walang idea kung magkano talaga ang kailangan para mag-retire. Halimbawa, kung kailangan mo ng 30,000 pesos monthly sa retirement, ilang taon mo kayang buhayin ang sarili mo? Paano kung kapag may maintenance, hospital bills, inflation? At dito marami nagugulat. Kadalasan hindi sapat ang SSS lang. Kaya importante ang retirement funds, investments, MP2, dividend income at additional cash flow. Kasi ang goal ng retirement hindi lang basta mabuhay. Ang goal hindi maging pabigat at hindi mapilitang magtrabaho habang may sakit na. Minsan hindi tayo natatakot tumanda. Ang kinatatakutan natin, yung tumandang walang financial security. Ang magandang balita, di mo kailangan maging milyonaryo agad. Pero, kailangan mong harapin yung realidad habang may oras ka pa. Kasi maraming Pilipino, hindi naman talaga totally walang pera. Ang problema, walang direksyon. At minsan, isang simpleng desisyon lang ang kailangan para magsimula. Seryosohin ang retirement planning, mag-build ng emergency fund, magsimulang mag-invest, bawasan ang lifestyle inflation, at ihanda ang future habang may income ka pa. Hindi para yumaman overnight, kundi para dumating yung panahon na hindi ka natakot sa retirement. Kasi ang tunay na financial success, hindi yung mukhang mayaman ka ngayon. Ang tunay na success, yung may peace of mind ka tungkol sa future mo.